Hello mga katrade, nagbabalik na naman tayo sa ating day 7, pang day 7 na ito mga katrade. So sa nasabi ko na sa last video natin, yung previous video natin is mag-ano na tayo, mag-change na tayo ng trading amount kasi umabot na tayo ng $10.88. So gagawin na natin itong mga katrade, $2 per trade natin. So yan. Okay. So $2 na ito mga trade. So sa ngayon maghahanap muna tayo dito sa market mga trade ng pwede nating i-trade na currencies. Ito tingnan natin. Ito late na tayo dyan mga trade. Hanap tayo. Hindi pwede ito. So sa mga gustong matuto mga trade ng trading na pang beginner ito na trading, para sa mga beginner ito. So sa mga gustong matuto, subscribe lang kayo mga trade. Dito sayang na-late na tayo mga trade. Sayang ito, na-late na tayo. Hindi na tayo mag-entry dyan mga trade. Hanap pa tayo ng iba. Dito hanap pa tayo mga trade natin. Ito late pa rin tayo dyan. Sayang late. Late na tayo dyan. Hanap tayo. Ito mga ka-trade. Parang okay pa ito. So dito mga ka-trade, tingnan natin kung mag-correction ba. Para wala na itong correction mga ka-trade. So mag-entry tayo dyan mga ka-trade. Hindi yan muna mag-correction mga trade. Paano ko nasabi na hindi yan ang bilis mga ka-trade Wow. Nalo na agad ang trade natin. Ang bilis mga ka-trade. Ang bilis ng time, 1 minute lang yata yun. Yata dahil siguro sa signal mga trade, mahinang signal. O tingnan niyo mga ka-trade ang bilis ng so 12.72 na ang natin mga ka-trade. Makita niyo mga ka-trade 12.72 na. So nanalo na yung isang trade natin mga ka-trade. So i-explain ko mga ka-trade kung bakit tayo nag-entry dito mga ka-trade. Yan. Tingnan natin dito mga ka-trade. Nag-entry tayo ng buy dito mga ka-trade. Dito sa pangalawang candlestick mga ka-trade ito. Dito tayo nag-entry. Yan ang pinakadabis na entry mga ka-trade. So naturo ko rin sa previous nating video. Yan ang pinakadabis na entry mga trade dito. Below na siya sa ang pinaka-importante kasi sa trading ganito yan. Hindi ito ang indicator kasi mga ka-trade is kung baga gagamit ka ng indicator. Lahat ng indicator pwede yan. Dapat fit sa sa kung baga sa trade mo. May indicator naman na parang hindi tumutugma sa sarili mo, kung baga sa gusto mo. Sa lahat ng indicator, kahit nga yung ibang trader, kahit isang indicator lang gamit, okay na yun. So ito ang tinuro ko kasi since nung naging beginner rin ako, ito patok rin ito sa sa trade ko. Kaya itong ginamit ko para sa mga beginners. Kasi ang indicators na ito mga trade, 3 indicators ito mga trade. Una is itong natin, zigzag. Yung yellow mga trade, ito yung yellow mga trade, yan. Yung nag-zigzag na yan. Una, zigzag. Pangalawa, itong Kirtner channel mga ka-trade, ito. Yung 3 pinareho ko lang ang kulay. Upper, then both, then itong sa gitna, then lower, center line niya, tapos lower line niya, upper, center at lower. Tapos ang pangatlo is itong oscillator mga ka-trade. Ito kasi ginagamit ko itong combination mga ka-trade. Gaya nito yung nasabi ko, ito dalawa, pero ang pinaka-importante yan mga ka-trade na malalaman mo yung galaw ng market, yung tinatawag mga ka-trade na resistant and support. Kung dito natin pagbabasihan mga trade, ito yung kanyang sa chart na ito mga trade, ito yung kanyang support, tapos ito yung resistant niya, itong nasa taas, ito yung resistant niya, support. Ang galaw kasi ng market mga ka-trade, ganito lang yan. Pag umabot na siya sa resistant level niya, yan,
bababa na yan siya. Yun ang normal na galaw ng market, baba na siya. Pag nag-touch na naman siya sa kanyang support level, tataas na naman siya mga trade. Pero pag lalagpas yan, kung example ito yung support sa previous niyang sa previous ng takbo. Kung dito mga ka-trade, kung ito lalagpas ito mga ka-trade, sample ito lalagpas ito dito, ganyan, lalagpas ito dito. Ibig sabihin mga trade, tuloy-tuloy ang baba niya yan mga ka-trade. Tuloy-tuloy na ang baba niya yan kasi ang mangyayari niyan, na-hit niya ang support level niya. So bababa na siya, bubulusok yan. Pababa mga ka-trade. Gaya naman ito mga ka-trade, ito resistant. Ito, nangyayari na ito. Resistant level. Yan, ang mangyayari diyan, tataas pa yan mga ka-trade kasi nalagpasan niya ang resistant level niya. Ito yung resistant mga trade, ito yung support siya. Dito naman mga ka-trade, ito yung support niya, ito namang resistant. Kung mag-label siya support resistant, ang possibility yan mga ka-trade, babalik na naman ang takbo ng market. Pag ganyan-ganyan lang yung market yung normal na takbo ng market. Pero pag nalagpasan niya mga ka-trade, tataas na yan siya. Tataas naman. Tapos maggagawa na naman niya ng bagong resistant. Ito ang dati niyang resistant. Pag lumagpas sa dating resistant, gagawa naman ng dating resistant. So wag ka munang, di mo mapipredict yan mga ka-trade. So pag nandyan na pag sa taas tapos bumulusok naman siya, so yun na, may bago na siyang resistant. At ito namang isang maggagawa pa rin siya ng support. Kung saan yun banda, kasi pag ganyan mga ka-trade, wag muna kayong mag-entry ng trade. Pag ganyan na. Kasi pag dating yan, bubulusok yan. Pag down niya, tapos bigla na naman siyang aangat, so yun na ang bago na naman niyang support. Ganyan lang, importante yung dalawa mga trade, yung support at resistant niya. Ito hindi pa siya lumagpas mga trade kasi kung lumagpas pa ito ng doon, tatakbo yan. Tatakbo pataas talaga, tataas pa yan. Ang nangyari kasi dito mga trade, bumalik pa siya. So yan lang ang galaw ng mga trade. Taas baba. Yan lang ang usually galaw niya. So, minsan magko-correction siya. Gaya dito mga ka-trade. Yan. Nag-correction siya. Mayroon siyang correction. Tapos tumaas na naman siya. Ito, tatlong na yun mga ka-trade. Hindi na yung correction. Ito, magandang rin ito. Kung pwede tayo mag-entry dito mga ka-trade. Pero sa mga ganyang senaryo mga ka-trade, hindi muna ako mag-entry dyan kasi gusto ko kasi ng sure ang trading natin. Pinapalagpas ko talaga dito sa resistant level niya. Tapos dito rin pinapalagpas ko sa support. So, ang pinakamagandang entry mga trade, yung ginawa natin kanina. 'Di ba? Dito tayo sa second green na candle. Yan ang pinakamaganda mga trade. Kahit mag-correction pa siya kasi kung dito na tayo, example, dito tayo nag-entry, ito. Pang 5 candlestick. So, diyan tayo nag-entry. So, matatamaan tayo sa correction. Tingnan mo, nag-correction siya. Yung dalawang previous video natin mga ka-trade, yung D4, D5 at D6, makikita nyo. Nag-correction siya, pero ang swerte lang natin, di tayo na-hit ng correction niya mga ka-trade. So, yan lang ang pinaka-importante mga ka-trade. Yan lang talaga. Una nating i-memorize mga ka-trade, yung support at resistant. Darating tayo dyan mga ka-trade kung sa darating araw na ituturo ko rin na kung paano maggagawa tayo ng line dito, gagawa tayo ng price line, ng support at resistance. Sa ngayon, yan lang muna ang ituturo natin mga ka-trade. Support and resistance ang pinaka-importante. Yan lang. Pag na-hit niya ang support, na-touch na yung support niya, usually tataas na naman yung market. Pag na-touch na naman yung resistance, babalik na naman siya mga ka-trade. Yan lang ang takbo ng chart mga ka-trade. Yan ang mga kadalasan takbo ng chart. Pag nalagpasan niya yung resistant, gagawa na naman niya ng bagong resistant, tataas pa yan. Vice versa lang sa support, ganyan din. Gagawa na siya ng bagong support. Yun lang ang tinitingnan natin sa market mga ka-trade. So, sa ngayon mga ka-trade, isang trade na muna ang ginagawa natin, isang trade pa rin. So, pero $2 na ang natin. Makikita nyo. So, ang balance natin kanina is 10.88 yata yun. So, ngayon is 12.72 mga ka-trade. So, kasi sa $2 ka-trade, may kinukuha yan ng tax ng broker. May tax sila So, 0.2
0.8 yata, ganyan. Depende sa ano magdepende sa ano ito 0.92, so 0.8 ang ano niya tax. Depende sa trade yung ano mga ka-trade dito. May ano nga 15 mga trade. 15% ang kinuha na dito. Depende sa ano sa trade mong ano currency or coins. Yan mga ka-trade, nakadepende yan ang kuha ng ano. Kaya kung titingnan nyo, yung ano natin, yung panalo natin hindi ano fix. Hindi siya fix kasi depende sa tinitingnan natin na ano na trade natin na ano currency or coins or sa stock ba. So yun lang mga ka-trade. So ito na naman itong bago first nating $2 trade. Ito yung first natin. So yung $5 natin mga trade umabot na ng 12.72. So lumagpas na tayo sa 100%. So samahan nyo ako mga ka-trade kung saan naabot itong $5 natin. Kung baga $5 challenge itong mga trade sa mga newbie. So para dito nyo makikita kung kaya pala ang 285 pesos o $5 na palaguin natin. So sa mga hindi pa nakasubscribe mga ka-trade, kung gusto nyo itong ganitong trading, so responsible trading itong mga ka-trade, paki-subscribe na lang mga ka-trade, din follow sa ano natin sa Facebook page natin na Joke Corner Trading pa rin.